At meron nga mga sakit na dala ng katandaan. Nasa Bible nakasulat din. That was in the Old Testament, nakasulat na isa raw sa mga sakit ay dala ng katandaan. Hindi natin basahin. Nabasa na natin yun dati. Pero hindi ko nabasahin yun. Sinabi, isa sa mga dahilan ng sakit ng tao, dala raw ng katandaan. Lumang tipan yon. Pero sa bagong tipan, yung tumubo sa atin, tapos na ang pagtutubos natin. Tapos na. Pwede ka pa rin gumaling kahit may edad na tayo. Malinaw yan. Hindi natin babasahin kasi nabasa. Kahit may edad na tayo, pwede ka rin gumaling. Sabi sa awit, He satisfies my mouth with good things so that my youth is renewed like the eagles. Tama? Binasa natin na. Alam ko, ano yun? Pinupuno niya ang aking bibig ng mabubuting bagay at nababalik ang lakas ng aking kabataan. Ayan. Di ba? Pinupuno ang mabubuting bagay daw. Binabalik ang aking kabataan. Katulad ng isang agila. Alam niyo yung agila, para hindi pa masyado nakarinig nung sinabi natin before. Agila kasi, pag matanda na yung agila, mahina na yan, humihina yan, agila na, yung ibon na agila, humihina yan pag matanda na. Ang ginagawa na pag matanda na siya, pupunta siya doon sa bundok o sa kahoy o sa bato na mataas. Doon siya, naglalagay siya doon ng ilang buwan. At yung kanyang mga balahibo, tinatanggal niya yan. Tinatanggal niya yung balahibo niya. At kinakalbo niya ang sarili niya. Pag tumubo yung bagong buhok, balik uli ang kagabataan ng agila. Kalapakan natin, malapin. Yun po yung agila. Kaya yung example sa awit, pakibasa lang para malinaw. Ako na lamang. Psalms 103, verse 5. Ako na lamang, minamahal. Para mabilis tayo. Ano sabi dyan? Who satisfies thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Na siyang bumusog sa aking bibig na mabuting bagay, na lupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. So ang agila, pag matanda na umihina, pero pag matanda na siya, tinatanggal niya ang kanyang balahibo. Pag tinanggal niya lahat, tutubo panibago, parang bagong bata ulit na agila. Ganyan ang agila. So ganun daw tayo. Our youth will be renewed like the eagles. Magsinungaling ba yan? Hindi. Nasa atin lamang yan. How we use the Word of God. Kaya ang Diablo, ayaw niya ng Word of God. Marinig natin, ayaw niya. In fact, the devil is stealing the words of God that we have heard. Yan sa Biblia. Ninanakaw niya, sabi ng Biblia, yung mga salita narinig natin. Bakit? Alam niya, alam mo ang kanyang salita ng Diyos. Pag alam mo, wala sa magagawa. Lahat ng blessing, tagumpay, lahat na sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Yan ang malinaw, minamahal. O tuloy na natin. Dito sa Revelation, yung kanina, chapter 3. Verse 16 o 18 na tayo. O yung mga malahiningang anak ng Diyos, isusuka raw niya, malahininga. Ibig sabihin na malahininga, kalahati sa mundo, kalahati sa sanlibutan. Tama, nagpupuri din yon. Malakas din sumayaw yon. Malakas din mag-praise the Lord, pero ang buhay, makasanlibutan. Ang tawag dyan, malahininga. Worldly Christians, malahininga. Tatlo yung pinanggagalingan ng pagpapala. Kayamanan, ha? Tatlo yan. Diskarte, walang Diyos yun, nakasama, ha? Galing sa Diablo, dahil ang Diablo po ay kinontrol, binigay siya ng kayamanan. Pero tandaan natin, tapos na ang kayang authority. Pwede lang kunin. Anytime. Dapat kinukuha mo lang ngayon. Malapakan natin, malapakan natin. Gusto kumuha, lumapit kayo sa amin, magpa-counsel kayo. Gusto nyo kumuha, bibigyan namin kayo ng sandata. Paano kunin?
Hindi natin masasabi dito, masyado mahaba kasi. Limitado ang oras natin dito sa live natin. Kung gusto nyo kunin yung para sa iyo talaga, para hindi ka naghihirap, magpa-counsel kayo kasi mahaba. Pero kayang-kaya ninyo gawin sa sandaling panahon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya, ipinapayo ko sa iyo na ikaw imili sa akin ang gintong dinalisay na apoy. That is the word of God. Gold tried in the fire is no other than the words of God. Kung ikaw, upang ikaw ay yumaman, gusto ng Diyos, mayaman ka, matuwid ka pa, banal ka pa, yan ang gusto ng Diyos. Purihin natin malapena. Marami kasi mga Kristiyano mayaman, pero nalilihis sa kalooban ng Diyos. Maraming ganyan. It is a warning to everyone. Those who are enriching themselves, but deviating from the will of God. Nakakatakot yan. Pinagpapalit mo ang Diyos because of material. Ang Diyos ay may-ari lahat. Gusto niya, tatlo, patuwid, pinagpala, malusog. Yan talaga. Yun nga lang, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. At alam mo yung sandata para maging ganon ka. Ito. Ginto na rin sa apoy upang ikaw ay yumaman. Tingnan mo, yumaman daw. Ayaw nga lang Diyos na mahirap eh. Ayaw niya. The economy of heaven is abundance. Sagana ekonomiya ng langit. Dito, magulo ekonomiya dito. Magulo dito. Pag Kristiyano ka, gamitin mo ang salita ng Diyos kasi ang ekonomiya natin dapat naka-inline with the economy of heaven. Kahit maghirap na lahat babagsak ang negosyo, wala ka ng Diyos, hindi ka pababayaan. Hallelujah! Praise the Lord! Very clear in the Word of God. Ayan na nga, at nang mapuputing damit. Pag sinabing mapuputing damit, righteousness yan, katuwiran. Mayaman ka nga, wala ka namang katuwiran. What is the use of that? Paano pag nag-rapture, nagkagulo sa mundo? Kawawa ka, hindi ka protektado. Di ba? Pero pag matuwid ka, kahit na sumabog ang mundo, hindi mananatili kang buhay. Dahil kasama mo ang ating Panginoon. Yan beloved Sister Glenda. Wala nang pag-asa yun. Komatos na. Halos magtutuwis na. Pero mga kamag-anak niya, pangunguna ating beloved brother Grayson Johnson, beloved Sister Marjorie, napakatapat sa gawain. Napakatapat nila. Hindi sila hinayang. Kahit million, binibigyan nila dito. Kaya nakabili tayo ng lupa. Purihin ang ating Panginoon. That is another factor. Sa aking pagbulay-bulay, isa yan sa mga factor. Bakit beloved Sister Linda ay binuhay ng Diyos? Isa yan. Nakita yung katapatan ng kanyang mga loved ones. May mga factor kasi yan eh. Yung mga healing natin, minsan may mga dinitimbang ng Diyos yan eh. Kagaling ka ba o ganito? O hindi. Marami mga pinagbabasihan. Then, of course, pinakamalaking basihan, yung knowledge yung nananalangin. Yung knowledge sa Word of God na nagpe-pray. Isa yun, sabi na, malaking point. Then another yung, tapat ba, yung pamilya, yung, di ba? Isa yun. Ganun yan. Then narinig ko mismo kay beloved Sister Glenda, sa patuto kanina, sabi niya, hindi ako gagaling, walang problema. Kung gagaling ako, walang problema. Basta ako sa Diyos. That is another factor. Pag nakita ng Diyos walang problema sa akin, Lord, basta ako'y tagalangit, lalo kang pabuhayin ng ating malapay. Isa po yan sa mga factor. Pero pinakamalaking factor, yung knowledge, yung nananalangin. Ayun ang sinasabi natin, mga pastor. Knowledge, how to deal with the sickness. Lalo na yung mga emergency situation, how to deal with that. Kailangan knowledgeable yung nananalangin para yung Diyos kikilos ng lubusan sa buhay. Purihin ang ating Panginoon. Amen? Dito tayo. Mapuputing damit symbolizes the white raiment or the white raiment that symbolizes righteousness. At nang mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyang kahubaran. Kahubaran kasi ibig sabihin, wala kang katwiran. You're not holy. You're not righteous.
Kailangan mo ng maputing damit. Ibig sabihin ng maputing damit, righteousness. Pag you are a believer of the gospel of Jesus Christ and you walk in the Spirit, you are already clothed with the fine linen, maputing damit, tinakip sa'yo. Dinamit naman ang pinang. Bakit? Matuwid ka, naniwala ka sa gospel. You are covered by the blood of Jesus Christ. At nang pampahid sa mata, naipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Yan na. Kasi maraming mga tao bulag sa katotohanan. Bulag sa katuwiran. Kaya kailangan natin ng may pahid sa mata para ma-open yung mind natin. Ma-open sa salita ng Diyos. Hindi basta-basta salita ng Diyos. Hindi basta-basta yan. Tinatakpan ng diablo yan. Ayaw niya na mabuksan tayo. Kasi nandyan lahat ang tagumpay. Nandyan. Pinaka-effective weapon natin, Word of God. Pinaka-effective sa lahat, Word of God. Sa panahon natin, ngayon, salita ng Diyos ang ating pinakasandata. 1 Timothy chapter 6, verse 6 up to 10. Ang unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, kabanatang 6, ang talata ay 6 hanggang 10. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong nilabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa silo ng maraming mga pitang hangal at kasamaan na siyang lumulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Hanggang doon na lamang. Thank you. Thank you so much. Ayan. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ang malaking kapakinabangan. Kabanalan daw. Na may kasiyahan. Iba, di bali na malabag ang kaluban ng Diyos basta magtamasa lang ng kayamanan. That is not correct. Hindi natin alam na ang Diyos ay may-ari lahat. I-acquire natin ang kayamanan na matuwid, hindi sa liko na nakikiayon tayo sa mga makakasanlibutan na gawain. Hindi. Kaya nga tatlo yung pinanggalian ng kayamanan eh. Diskarte, magaling ka sa sanlibutan, then galing sa diablo, ang kikahuli galing sa Diyos. Pero most of the time, ang mga kayamanan galing sa diablo. Pero pag anak ng Diyos ka, alam mo salita ng Diyos, ang kayamanan mo hindi manggagaling sa diablo. Galing sa Diyos talaga yan. Sabi ng Biblia, the Lord makes rich and He adds no sorrow to it. Pakibasa. Ang Diyos daw ay nagpapayaman at hindi siya nagdadagdag ng kapanglawan. Nagpapayaman daw ang Diyos eh. Pakibasa. At hindi siya nagdadagdag ng kapanglawan. Marami kasi mayayaman na hindi galing sa Diyos sa kayamanan, hindi nakakatulog. Di ba? Alhin mo yung kayamanan mo, bilyon-bilyon pera mo, hindi ka man nakakatulog. Kinukonsensya ka. Marami kang naisahan na tao. Di ba? Di ba? Yung vlogger lang ngayon na bago lang eh. Kawawa, pinatay. Ang lakas ng lubag salita. Bayad kasi yun. Milyon ang bayad yan pag vlogger ka ng mga politiko. Milyon yan. Para siraan mo yung iba. Di ba? Because of money. Kawawa. Pero pag Kristiyano kang totoo, you are protected by the blood of Jesus Christ. Pakibasa. Mga kawikaan, Gis 22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami nga tayong kayamanan, pinumalungkot ka naman. Di ba? Spiritually empty naman ang puso natin. Wala din. Hanapin natin yung galing sa Diyos sa kayamanan. Maligaya ka, mapayapa ka, ready ka for the rapture. Yan! Ang hanapin natin.
Marami tayong kayamanan, pero wala natin kabanalan. Wala rin. Di ba? Wala rin. Tandaan natin, hindi kalooban ng Diyos na mahirap. Hindi lahat ng kayamanan galing sa Diyos. Hindi lahat ng kayamanan, yumayaman ka, hindi ibig sabihin, hindi lahat na nalulugod ang Diyos sa iyo. No, no, no. Hindi po dahilan na yumaman ka, nalulugod ang Diyos sa iyo. Hindi po dahilan yan. Dahil ang kaaway, nagbibigay din ng kayamanan. Malalaman sa buhay natin, sa gawa natin, kung kayamanan mo galing sa Diyos, matuwid ka at namumuhay ka na may kabanalan. Yan malalaman na sa Diyos talaga yung kayamanan. Pero pag nabubuhay tayo sa kasalanan, yumayaman ka, malinaw galing sa kaawayan. Kawawa naman tayo pag ganyan natin pamumuhay. You are trading the holiness of God with the material things of this world. Pinagpapalit natin ang Diyos sa mga bagay dito. Yung nakalimutan natin na ang Diyos kaya rin magpayaman higit pa sa mayayaman dito sa mundo. You read the Word of God. Sa panahon natin ngayon, kaya rin magbigay sa'yo. Higitan pa natin yung mga bilyonaryo sa mundo. Higit pa yan. Kung nasa atin lang kasi, we are not using our weapon. Kaya ang gusto magkamal, magpa-counsel kayo. At ituturo natin paano pagpalain ang lubusan na matuwid ka na, banal ka pa, tagalangit ka pa. Purihin ang ating malapit. Kasi yan ang deception ng kaaway. Yayaman ka para mawala ka sa kalooban ng Diyos. Maraming ganyan. Napatuto ko na sa inyo dati. Isang pulis, mag-asawa sila. Nagkasakit yung pulis. Banggitin ko na lang. Brother, pilido ay ano ba yun? Sa dila ko. Acosta. Glenn Acosta. Sister Emma Acosta. At tagal na panahon. Siguro mga pala ako noon, mga 5 taon pala ako sa Malapay noon. Nasave sa gawa natin. Maraming sakit si Brother Glenn Acosta, pulis. Dinismiss pagka-pulis dahil yung psoriasis na nabubulok yung katawan, puro sugat, pati buhok natatanggal. Nasa picture yan. Hanggang ngayon nasa picture yan. Si Brother Glenn Acosta, pulis yun. Na-dismiss pagka-pulis dahil sa sakit. Yung naka-atin sa gawain natin, pinagaling ng ating malapay na. So, mainit na mainit sila. Kahit naglalakad, dumadalo yun. After ng gawain, nakapila yun doon sa likod ng stage dyan sa Bilero nitong araw. Kasi, malapastor, namimigay ng pamasahe yun sa mga walang pamasahe. Mga naglalakad. Ngayon, napipila ka doon. Kapila yun sila. Tauwian ng kapatiran, nandun pa rin. Nakikita ko yan sila, kilala ko. Napakatsaga. Kahit walang pamasahe. Dalo ng dalo, pilit ng pilit. Bakit? Pag dalo ka ng dalo kasi, maunawaan mo ang kalooban ng ating malapay. No? Pag naunawaan mo na, diyan ka na pagpapalain ng ating malapay. No? Kasi ang batas sa langit, ang Diyos kasi, lagi siya naka-inline sa batas ng langit. The blessing are always in line with the words of God. Batas kasi yan. Lahat ng gagawin natin, lagi sa batas ng Diyos. Hindi ka hiwalay sa batas. Kahit yung diablo, atake sa atin yan, batas din, may batas din yan. Pero pag alam mo batas ng Diyos, hindi siya makakapasok sa'yo. Palapangan natin, malapayan ako. Amen? Sa maikling salita, pinagpala yung mag-asawa. Beloved, Brother Glenn. Ewan ko. Mga 30 years na yata di ko nakita. Di ko alam saan na sila. Huli kami nagkita. Nung nasa Davao kami nung araw. Mga 25 years ago. Hindi ko na sila nakita. Di ko alam. Alam mo malapit noon, pwedeng balik ta rin lahat ng bagay. Basta ikaw ay naglilingkod talaga ng totoo. Pwedeng balik ta rin. O nangangamuhan sila. Ang kanilang amo ay Taiwanese. Taiwanese businessman. Ang kanilang amo. May mga negosyo dito sa Pilipinas. Amo nila yon. Sister Emma Acosta,
typist, tagapag-type. Ang sweldo ay minimum. Magkano ang minimum ng araw? 250 yata. Di ko alam nung panahon na yon. 250 o 150. Kulang pa sa pang-upa ng bahay nila. Kapos na kapos sila kasi naglalakad sa gawain. Pero, hindi na tinignan yon. Sila yung napakainit. 3 times a week pag dumalo. Naglalakad lang. Isa sa tinitinan ng Diyos sa atin, bago bigyan tayo ng kapahayagan, yung tiyaga natin. Malapagan natin, malapin. Tiyaga, pananampalataya, katuwiran, pamumuhay na may kabanalan. Isa yan, tinitinan sa atin. Ito, naghimala naman na pilan. Nakaproblema yung Taiwanese ng negosyo sa Pilipinas. Hinanti ng NBI. Ang ginawa ng Taiwanese na mayaman, naglayas, umuwi sa Taiwan. Iniwanan ng negosyo. Sino ang pumalit? Si Brother Glenster Emma. Sila ngayon negosyante na. Nabaliktad. Sila na may-ari ng malaking negosyo. Wala na yung Taiwanese, di na mahagilap eh. Kaya sino nagmana ng mag-asawa? Aksidente ba yan? Hindi. Sinadya ng Diyos yan. Palapakan natin malapay. Sa Biblia kasi, sabi sa Biblia, yung mga tao raw liko, iniipon ng kayamanan para ibigay sa matutuwid. Yan naman. Patuloy lang tayo mamuhay na matuwid. Isang araw, yung mga namumuhay ng maliko ng mga bilyonaryo, kakausapin ng Diyos yun, ibibigay sa atin ang kayamanan nila. Sa Biblia nakasulat eh. Kala niyo? Inipon daw ng mga liko ang kayamanan para ibigay sa matuwid. Sino matuwid? Matuwid ba tayo? Tapos ang kamay na matuwid. Huwag kayong mag-alilangan, matuwid kayo. Purihin ang ating Pilipino. If you're a believer of the gospel, you are righteous before the eyes of God. Iba nag-alilangan pa, hindi yata ako matuwid eh. Akala mo lang yun, matuwid ka. Di ko naniwala ka sa Ebanghelyo. Di ba? Lahat naniwala sa Ebanghelyo, matuwid. Tinakpan ang kasalanan ng dugo ng ating Pilipino. Kaya, yan isa sa sandatan ng Diablo. Kaya di natin nakukuha yung pangako. Hindi naman ako matuwid kasi. Hindi ako ganito eh. Hindi ako wala akong super faith eh. Hindi. Alam mo lang kung sino ka. Anak ka ng Diyos. Tinawag ka hindi para gawing bunto. Tinawag ka magiging ulo. Alamin mo lang ang sandata mo. At yung mga pangako ng Diyos, totoo pa rin ang Diyos sa'yo. Palakpakan natin, malapay lang. Ganun lang kasimple. Ang malapit, lahat niya ginawa eh. Nagpakahirap, pinatay pa nga. Lahat niya ng hirap tinis eh. Para tayo ay magtamasa ng kaligayahan, pagpapala sa lupa at buhay na wala hanggan. Yun talaga ang layunin. Yung alam, yung Diablo, pilit tayong dinadaya. Pilit tinatakpan sa atin ng katotohanan. Para hindi natin maklaim. Ano nangyari? Padre Glenster Emma Costa, nung panahon na yan, ang kanilang kayamanan, 30 million agad. 30 million. Automatic. May sarilang business. Tapos, ang kanilang sasakyan, 2, 3, iniwan ng Taiwanese. Van na Mercedes-Benz, air condition. Automatic kanila. Hanggang ngayon, hindi na nakita yung Taiwanese. Hanggang ngayon. That was mga almost 40 years ago. Kaya sila pa may naging million sa automat. Yung bahay ng Taiwanese, kanila na rin. Ilang milyon halaga. Ano nangyari? Ingat sa kayamanan, ingat. Ingat. Kababasa na natin, Timoteo. Pag pinagpapala tayo, huwag kang mababago sa Diyos. Matuwid ka pa rin dapat maglilingkod. Ingat tayo. Sabi nga ni isang mangaral, ang malaking pagsubok, hindi raw yung naghihirap ka. Ang malaking pagsubok, yung yumayaman ka. Bakit? Pwede kang hilain ng Diablo sa sanlibutan. That is correct. Ayan, kababasa natin kanina. Baka ituloy. Sa Timothy, di ba? 6, sa 9, ano sabi dyan? But they that will be rich fall into temptation and a snare.
Datapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa silo at sa marami mga pitang hangal at nakakasama na siyang nagululubog sa mga tao sa kamakan at kamatayan. Ingat tayo. Gusto ng Diyos talaga pinagpala ka, mayaman ka, kalooban ng Diyos yan. Pero, kung ang kayamanan natin, nababalik tayo sa ating buhay makasanlibutan, that is deception of the enemy. Ayan o. Natapot ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa silaw at sa marami mga pitang hangal at nakakasama. Nakakasama raw. Maraming tukso kasi pag mayaman ka, maraming tukso dyan. Di ba? Napakadaming tukso. Pero kaya nga matagal tayo yung mayaman eh. Bakit? Nililinis mo na tayo. Pinaunawa mo na ng Diyos sa atin para pag mayaman ka na, hindi ka mahulog sa tukso. Dapat ka pa rin sa Diyos. Diyos pa rin ang una. We cannot serve God and mammon and riches at the same time. Isa lang. Pag ang Diyos laging una mo, lalo ka naman napayayamanin ng ating marapan. Yan po sa Biblia logic. Kaya hindi ko pa naintindihan nung araw. Ayaw ko manalangin ng pagpapala. Ayaw ko, takot ako. Ayaw ko manalangin ng pagpapala. Hindi ko, okay na sa akin to yung wala kami makain sa pastoral. Parang tuwang-tuwa na ako. Ayaw ko manalangin ng blessing. Kaya nandito na kami, yung bago kami dito. Ayaw ko manalangin ng pagpapala, natatakot ako. Sabi ko, baka ang puso ko mapunta doon. Kasi sa Biblia, you cannot serve God and wealth at the same time. Hindi ko pa sinindihan. Naintindihan ko, bago lang, pag nagtiis ka na pala, at tapat ka, at alam mo sa data mo, pwede kang pagpalain ang lubusan ng ating manapay. Ganun pala. After the suffering, God will bless you. Nakapasa ka na sa pagsubok, ilang taong ka naghirap, hindi ka sumuko, you're worth it! Gamitin mo lang ang sandata mo. Palapakan natin ang manapay noon. Amen? Ito, ingat. Ito nangyari sa Acosta family nung araw. Tatapot ang mga nagsisipagnasan yumaman ay nangahulog sa tukso at sa silo at sa mga maraming pitang hangal at nakakasama. Mayaman na sila. Pabalik-balik na lang sa Jensan, General Santos City. 5 ang barko nila sa Jensan panghuli ng tuna. At that time. Isang barko nung araw, yung malalaking bangka, parang barko na rin yun. Ang pinakamababang kita sa isa lang nung panahon na yan, 50,000. Bawat taong. Pinakamaliit na kita is 50,000. 5 yun. Meron sila noon, 5 sa Jensen. Pag ganun-ganon na sila sa Jensen tsaka dito. Nung marami ng kayamanan, Mr. Emma, sorry kung nakikinig ka. Pero matagal natin din nagkita eh. Nagkasama pa tayo doon sa Digos, Davao Oriental nung araw, nagkasama pa kami. Ang ginawa, Sir Emma, binalikan yung dati ng karelasyon na tomboy. Nung bago sa makilala sa mga noon, mayroon sa karelasyon na tomboy, di naghiwalay sila, nagbago na eh. Nung yumaman na, binalikan. Bagsak ang negosyo. Yun po yan. Bagsak. Isa sa mga nagpababagsak ng kabuhayan ng mga Kristiyano, kasalanan. Kaya anak ng Diyos, ingat ka. Pag pinagpala ka, tuloy ka sa paglilingkod ng banal sa harapan ng ating malaki. Sa 17. Ito sa 17. Ako lang babasa. Verse 17 ng 1 Timothy chapter 6. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Malapakan natin, malapayan lang. Yung mayayaman sa mundo, pagsabihan daw natin. Ayan o. Ang mayayaman sa libutan ito, pagbilinan mo na huwag magsipagmataas sa pag-iisip. Di ba? Yung mayayaman sa mundo, lalo na yung mga pisyalis, sa bansa na lang natin. Di ba? Hindi ako, I'm not attacking anybody here. Ang gaganda naman sa sakin, akala mo mga sino?
mayroon pa mga bantay. Mayroon pa mga escort. Oh, grabe ang pagmamataas. Tabihan lahat, kailangan tabi lahat. Walang harang sa aming sasakyan. Ayun po, yung pera ginagastos mo, saan ba galing yan? Diba? Sabi ng Biblia, ang mayaman sa libutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Kaya anak ng Diyos, pag yumaman ka, mababa pa rin tayo. Hindi pa rin tayo mapagmataas. Ganyan sa Biblia. Mga sanlibutan kasi mayayaman. Kala mo sila may-ari ng mundo eh. Kala mo lang kamatayan pag umasta eh. Diba? Hindi nila alam, pag namatay ka wala kang Kristo, kahit billion, wala ka madadala kahit piso. Kaya dapat maglingkod ka para magkaroon ka ng tunay na kayamanan at buhay na walang hanggan. Huwag daw mapagmataas. Kaya pinagsasabihin natin mga mayayaman, huwag po tayo magmataas. Humble pa rin tayo. Hindi natin masisi mga sanlibutan, hindi kilala ang Diyos eh. Pero pag, lalo sa mga Kristiyano naman, pag pinagpala tayo, simple pa rin tayo. Approachable pa rin tayo. Palapakan natin, malapay na hindi ko sinisiraan yung kapatid na yon. Sabi ng pastor, Brother Glenn, dito ka sa gawain, dito ka sa harap, magpuri ka. Kasi nung nagkaroon na ng Mercedes-Benz na van, pag nagkaroon ka nung araw, nung panahon na yan, that was almost 40 years ago, pag may Mercedes-Benz ka na sasakyan, big time ka talaga. Van na Mercedes-Benz, ilang milyon halaga nun. Hindi basta-basta ka magkaroon ng guide. Mayroon siya niyan. Si Brother Glenn, hindi na, nandun sa likod, nasa kay Mercedes-Benz, nasa loob lang nagpupuri, nakaupo, naka-aircon. Hindi na pumupunta sa crowd. Ayaw na makipagkamay sa kapatiran. Ayaw na. Di pa nilira. That is reality. I'm not telling here a lie. Everything is truth. Nalisin natin mga pastor, delikado itong kapatid na ito. Brother Glenn, magpasting-pasting ka sa pastoral. At dito ka, magpuri ka sa harap. Hindi na pinansin mga pastor. Man of God, hindi mo pinansin, kawawa ka. Nandun sa likod. Doon, malayo. Nasa Moranto ng araw. Doon sa may gate lang sa, anong gano'n na sa loob. Ayaw mainitan.